Matagal ko na itong kinikim-kim kung yung galit ko. Masiki pa po nito hanggang ngayon. Kung buhay pa yung lalaki na yun, hindi ko makalimutan eh. Mabangungot po ang nangyari sa akin. Hindi ko po narinig yung sampukang mali. Sabi na lang po niya umiiyak. Kahit nasailan. Laging umiiyak. Po, mama. So yun o mga kapapi, Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay. Nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Business tanan mga ka-business mariyog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan yun siya kayo pero may ginag-support ba sa tua. So yun sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin. Grabe, laging nagko-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. Maraming salamat ka-business bro. Ayan, kilala. Kaagapay, support natin. Maraming salamat. Hindi po ako mahihiya. Kasi hindi lang naranasan ko sa buhay. Maliit pa lang ako. Lagi akong nasa bukid. Hindi ako pinapaaral ng nanay tatay ko. Nasaan na po yung nanay tatay nyo, Nay? Wala na po. Sa edad ako 12 anyos. Ako ng pinsan ko. Yung binaboy po ako. Nandun bumagsak yung pangarap ko. Ang ganda ng pangarap ko sa buhay ko. Gusto kong makapagtapos pag-aral. Pinapaaral ko po sarili ko. Ako po ang nagpapaaral sarili ko. Papa Dave, kayo lang po ang magsabihan ko ng sama ng loob. Kasi mga kapatid ko, hindi po siya nalang nakikinig sa akin. Ano pong nangyari nung... Alam po ba nila yung nangyari na yan? Alam po nila yun. Oo. Ano pong naging Lagi action? na lang sinasabi nila sa ako, kagustuhan ko raw nangyari. Hindi po, Papa Dave. Hindi po kagustuhan nangyari. 12 anyos pa lang po kayo. 12 anyos pa lang ako. Tapos tutulog ako sa taas ng iyong. Hinahabol po ako ng tatay ko ng itap. Saan po yan? Saang lugar po yan, Nay? Sa Leyte po. Sa Leyte. Opo. Tapos, paano kayo napunta rito ng Maynila? Tinulungan po ako ng kapitbahay namin kasi naawa siya sa akin. Tapos, nung napi po ako, nagsumbong ako sa magulang ko. Sabi nila sa akin, bakit daw isumbong ko sa mga pulis? Wala rin naman daw mangyayari kasi mahirap lang kami. Wala raw kaming pera eh. Sabi ko, bakit? Hindi ba pwedeng batas muna ang pairalin? Paano na po yung nangyari sa akin? Ang sabi ng tatay ko, sisirain ko raw ang pangalan niya. Paano naman yung buhay ko? Yung buhay ko sirag-sirag. Grabe ano, mga kapapi. Hindi ko rin na... Magay nangyari sa'yo, parang nangyari rin kay April. Opo. Kaya sobrang sakit nung nangyari sa anak ko. Kasi yung nangyari sa anak ko, nangyari din sa akin. Hindi nila ako tinuturing na anak. Gabi mga Kaagapay, mga kapapi, ka-business, maraming salamat po sa suporta po. And ito na nga, napanood po natin ang short clip ng video ni Nanay Jenny. Siya po yung nanay ni April, yung last na upload po natin sa part 1 po, nandun po si April. So ngayon, itong video na pangalawang ginawa po natin ay hindi na po natin sinama si April. Ito lang po ako magkukomento sa clips na to. So talagang si Nanay Jenny pala
ay isa din po siyang kumbaga pareho lang pala sila ng pinagdaanan nung anak niya na naabuso or namulistya nung kabataan po niya. Sabi nga niya 13 years old pa lang siya ay may nanamantala na po sa kanya, di ba? So nakakalungkot marinig na kumbaga yung pinagdaanan ng anak niya ay siya din pala ay pinagdaanan niya yun. Kaya pala iyak siya ng iyak kasi parang ngayon, sabi nga niya kay Papa din parang siya lang yung nakikinig sa kanya. So, yung tatay nga niya mismo ay hindi rin naniniwala nung nalaman niya yung mga nangyari. Siguro, hindi natin alam kung anong reason, kung bakit ayaw maniwala ng tatay niya. At para bang sinasabi ng tatay niya, nakagustuhan din po ni nanay. Pero hindi daw. So, di ba, napakasakit po. Sa mga ganyan po na mga pangyayari, minsan kasi may mga tao na namumulistya, pero natatakot magsumbong kasi baka yung taong nakagalaw sa kanya ay mas malaking pamilya, di ba? So ano na lang din yung laban po ni Nanay Jeannie, di ba? Kaya siguro minsan yung iba nananahimik na lang, ayaw na lang magsumbong kasi nga mahirap din yung magiging kalaban nila, di ba? So pag mga ganyan na mga problema, wag po kayong matakot, lalo na sa mga kababayan po natin na mga babae. Wag po kayong matakot kung may nangyari sa inyo na ganyan. Magsumbong po kayo sa Bausi. Ayan, yan po yung diyan po kayo pwede lumapit. Sila po yung makakatulong sa inyo. And kung hindi naman, kung mas maganda, kung umabot na rin po sa diyan sa Rafi Tulfo, di ba? Pero matagal din yung aantayin natin. Kasi nga, mahirap din magpa-schedule kay Rafi Tulfo, di ba? And, yun. Sana, sa ngayon, matulungan na po sila. Kasi nakita nyo naman yung bahay nila na pinapaayo. Kumbaga, siya lang din yung gumawa niyang bahay-bahayan nila. Makikita nyo, matrapan lang, di ba? Nandun yung anak niya na lalaki. So, bali, 3 silang nakatira dyan. So, kapag umuulan ng malakas, talagang medyo sila, natatakot daw. So, sana matulungan po sila kasi grabe. Yung trauma na pinagdaanan nila, hindi ko akalain na ganito pala yung kwento ng pamilyang ito ng mag-ina. So, siguro, lang din na may mga reason kaya nangyari yung mga ganyan. And doon naman po sa asawa niya dati na iniwan siya, hindi na natin mahahabol yun. Kaya siguro ang malaking itutulong natin kay April ay yung bang future niya. Kasi malabo ng yung tatay ni April, parang hindi na yan tutulong kay April, diba? Mahirap yung kinalalagyan nila. Kailangan nila ng suporta na hindi lang financial support, pati yung psychological and kumbaga spiritual din na support. Ayan, ipag-pray po natin na kumbaga maging maayos na yung pamumuhay nila, and sana magkaroon sila ng mas magandang pwesto or tindahan, or kahit yung bahay po nila yung magawa, di ba? So abangan nyo na lang po ang next natin na gagawing video, kasi mataas-taas pa tong kwento nila nanay. Ayan. So maraming salamat po. Huwag nyo pong kalimutan, kung gusto niyo mapanood ang kabuuang kwento po, kasi hindi naman po lahat dito ina-upload, panoorin niyo po sa channel po ni Papa Dens TV. Ayan, makikita niyo po sa screen.
bisitahin nyo po. Ayun, supportahan nyo rin po ang Ka-Business family and siyempre si Kuya Ka-Business Official. And isama nyo na rin po ang ating channel Kaagapay. So sana yan sa mga babae, lalo mga kapatid nating babae, pag may mga nangyayaring karahasan sa inyo, wag po kayong matakot na isumbong sa sa dapat pagsumbungan tulad ng Bausi, ayan, sa barangay, para po masolusyonan, kasi mahihirap na iano nyo na lang, ididibdib nyo, kasi habang buhay dala-dala nyo yung trauma ng ganyang pangyayari. So mas maganda yung masolve nyo yan, kasi kahit papaano ay kumbaga mabubuhay kayo na walang masyadong dinaramdam. Kumbaga nabigyan ng hustisya yung nangyari sa inyong na hindi maganda, di ba? So yun na lang po. Maraming salamat po and God bless.